Yo, 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 what's up, what's up? Welcome back sa ating video reaction. At una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusubaybay sa atin. At syempre, sa nagbigay sa akin ng cup, Inamuka shirt o cup. Yun, ispatan nyo na lang yan, napaka-solid na ito, men. Solid yan. Yun, at syempre, shoutout sa Flip Top, kay Boss Arik. Belated happy anniversary. Hindi tayo nakadalo doon dahil may inasikaso lang tayo. Yun, sa lahat ng Flip Top staff, no? Staff, sa fans, live o online, maraming salamat. So, di na natin to papatagalin. Itong gagawa natin ng video reaction ay battle na nangyari sa Ahon sa pagitan ni M-Site at ni Rafian. Ano na natin mamaya din. na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City. Yun. Hindi natin to papatagalin. Simulan natin to. Okay na. Na-distract pa ako dun. Let's go. Represent para sa inyo. Magiging tayo lahat para kay M-Site. Angas mo naman. Parang Let's fucking go. M-Site parang ano lang, parang preschool lang estudyante. Si Rapian parang UFC fighter Yeah, let's go. Okay. Yun. Kaya sa M-Site kasi hindi na kasi siya yung hindi na siya yung super duper battle MC tulad dati na kahit nanonood lang yan, battle mode yan Kalmado lang, parang lang siya. Uy, naka all white pa, parang si Santino. Uy, si Rafian, kabaliktaran naman, no? Pagdating sa entablado, parang di mo nakilala si Rafian Pag sa baba, sobrang si Rafian, tahimik lang. Pero pag nasa entablado na, ang ganda ng ginagawa ni Rafian, nagsiset na siya ng mood. Gigil siya bumawi sa nangyari sa kanya kay GL. Yan, mga bakbakan to. Who the fuck you think he is? Shoutouts High Minds. Shoutouts High Minds. Shoutouts sa Killion's Shift 74. Unhinged Clothing, shoutout sa kanila. Lahat ng tulong suporta. At High Beat, nabanggit ko na. Linya-linya, shoutout sa kanila. Ay, sa kaliwa naman. Habang shoutout mo, shoutout Typebeat, Black Manila, Real Jokes, Etebak Barbers, Captain Ads, King's Crown Clothing, Inamuka, at sa lahat ng mga nagbibigay sa atin ng shirt at caps, Papaklis Clothing. Ay pa ba? Meron pa ba? Brody Caps, yon. Galing pa ng baras para sa inyo. Sino mag-aakalang dalawang batang nakatakda ng makalampagang mga ampanang di inasahang maabot habang nandun sa bayang tila ba parang walang pag-asang magkapangalan bilang makata ngayong kasama ng mga talang nagtataasan Yo! Gusto lang sabihin sa inyo na hindi naman magaling yan. Mga boss, pag round ni M-Site, wag nyo nang ayusin yung mic. Total di naman siya babainggan. Game! Technical problems. Go, mainit. Yeah. Sami. Hey, Sami. Mga camera, pakibaba. Enjoy natin to. Flip top game. Nanalo ng coin toss. Si Rafian, pinili niya mauna. Si M-Site, tigto lang ang minuto. Dapat, pakinggan natin. Unang banat, ang 16-1 M-Site. Yeah! Let's go. Shot! Rinig nyo ba ako? Puking ina nyo, boy!
Pasensya na kung sa dulo, yung pagkakarinig nyo, mintis. Kasi, tignan nyo naman yung kalaban ko, pagdating sa technicals, may mga difficulties. Kaya boss, lakas niya yung audio na yan, putang ina, para masulit yung konsyerto. Para pag sinapak ko yung ulo na ito, rinig hanggang dulo yung echo. You're not ready for this shit, you're not ready for this shit. Who the fuck would think this? Tangina, nag-intro pa yan. Tangina, parang autistic na inagawan ng laruan. Oh, teka. Baka may nagsusulatan angle na naman dyan, kagaya kay Slack 1. Oh, hindi ako nagpipredict. Hindi pang gugulang to. 2025 na, ang pangit namang makarinig ng mananalo ka lang sa akin kasi ang dami mong tagasulat. Bro. Mga kapag natalo, feeling dinaya. Allergic lang ako sa mga tulad mo. Papansin nga natin kay Rafael yon na mahilig siyang gumamit ng salita na bro. Mga ganon. At ayun yung napuna kagad na M-site. Mga kapag natalo, bro, namang makarinig ng mananalo ka lang sa akin kasi ang dami mong tagasulat. Bro. Mga kapag natalo, feeling dinaya. Allergic lang ako sa mga tulad mo. Pues panay, para hindi ka na panay bintang ngayon, mararanasan mo mismo kung anong aabutin mo sa mga sulat ko. Last Vuelta, na-suffocate nung naubusan ng kahanginan itong gago. Siya daw ay ahead of his time, so advance. Tapos naiwan ng Erops. A moment of silence for the late Rafian. Para di ka na maiwan, pare ganto. This time, mauuna ka sa plane pagtapos kong i-check-in yung body bag mo. Pero, nung dinayo siya sa Cebu, feel at home daw siya at tanggap siya ng crowd. So, hindi na siya iba. Paanong di magiging at home sa gubat, gubat din sa kanila? Kawawa Shopee sa inyo ah. Palaging naliligaw, tapos kapag tinawagan, Sir, malayo pa ba? Oo ya, malayo pa ba? Ilang nyug pa ba? Diretso lang daw sabi. Nabulol sa M-site dun malayo pa pa. Boss, malayo pa ba? Oo, boss, malayo pa pa. Para si Papa, malayo pa pa. Kulit, no? Ang iaangas mo namang iskoting ka, may papa ka? Naliligaw, tapos kapag tinawagan, Sir, malayo pa ba? Oo ya, malayo pa ba? Ilang nyug pa ba? Diretso lang daw, sabi sa rider, nawalan ng signal, bumalik lang nung nasa Laguna na. Kaya pala medyo demanding to sa mga battle, kasi sa malayo ka pa nang galing. Bakit? Ako din naman ah. Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Siya ay muli pagpapalain, pero Ganda nun. Nasa harap mo ako kahit malayo, agwat natin. galing. Bakit? Ako din naman ah. Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Medyo mabagal yung pag ni MC dito sa round 1. Parang medyo mahaba-haba yung ano ba tawag doon? Dead air niya doon. Hindi pa kumokonekta yung pang intro niya na yon. Pero parang dito pa lang, ito pa lang ano na to. Pero natuwa ako doon sa malayo pa. Siya ay muli pagpapalain, pero di nga akalain na libingan na pala ang huhukayin. Kasi pagtapos nito, kahit ABS-CBN, hindi na to kayang buhayin. Dating mahaba mag-set up, biglang nagawa 1-2-1-2 na, 45, nakakanang Jumo Jordan. Paano? Panay ang panonood sa mga battles namin, hindi na reaction yon. Ang tawag doon, tutorial. Nagpapanggap na batas pero wak nakapag inyo na pag-alamang mga dalamagaan. Kahit napagandaan, wala ka na paraan, mag-review ka pa man, ibabagsak ka sa bar. Tangina, tapos para gumanda yung resume, mandadamay ng mga kilalang pangalan, tapos idadaan sa wordplay. Pues, 1,000 cuts yung foreplay, sabay budbud ng asin sa mga laman na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak ng bar na parang toll gate. Since you wanna meet the old gods, you need to die the old way.
Kasi na-addict na sa panggagamit ng pangalan ng sigaw para makadagit. Tapos body bag na gamit lang ay banat na hilaw. Pag may kilalang nadadawit yan ay matik na hahatak ng hiyaw. Talagang kakapit ng kakapit yung mga walang bitaw. Tingnan mo si Ari ko, napapabilib. Ganda nun. Ganyan ang construction. Parang blueprint, technical. Gigil si M-Site, wala lang sa forma at hairstyle niya, no? Ang ina na ito talaga eh. Well, ganyan lang talaga yung mga in-check excited pag may kinakatay na rap-rap parang Yulin Festival. Oh, porque tinawag na aso, tangina. Nagpipiling bully na. Ilang taon ka na dito? Magti 3 years. Sa paningin ko, rookie ka. Sinadya ko mauna, magbilang ng mga tingga na sasaluhin mo na parang binulag ako si Rizal, bababa, bang di pa nakaikot bariling ko. Pila nang mapapilang ka sa mga baguhan na, hilaw pa, pagpapapanisin ko. Di ka na kailangan padala ng paras pataas, ako na yung bumaba dyan sa level mo. Magandang panimula. Magandang panimula para kay M-Site, pero hindi yun yung inaasahan kong M-Site na kilala natin si M-Site, yung kalidad yun. Hindi mo masasabing sobrang lakas ng round 1, hindi mo masasabing mahina. Kasi medyo lang din yung round 1 ni M-Site. Maganda siya. Nakulangan lang ako sa lumanding na suntok siguro. Pakinggan natin yung round 1 ni Rapian mo, no? Yung round 1 kasi na M-Site more on exhibition sa flow, rhyme scheme. Parang doon niya nababad yung round 1 niya. Pero ang ganda ng niya, all white ha. Solid pa rin bayaw. Inang to, yun na yun. Walang kwenta na challenge. Lalagay niya daw yung body bag ko sa airport. Gago, sobrang bigat ko. Magbabayad ka ng additional sa baggage. Inang to, call out ako ng call out. Yun yung sinasabi, di ko inasahan. Di naman kita kinall out, tas gusto mo ako makalaban. Bobo ang puta. Kamusta? Malapit na pala magpasko. 11 buwan ang nakalipas bago mapagtanto. Walang pake kung sino man ang dasalan na santo. Kung marami-rami pa rin nasasawi sa bagyo, sila ba o ako? O kayo, tunay na may kasalanan. Kung binubuwis ang buhay, buwis lang mabayaran. Sweldo ko'y binawasan upang bahay malabanan. Tayo yung nagpakahirap, sila lang yung mayaman, o tangina, ano bayan, kamusta na ating bayan? Mas nakakatakot pa sa palabas ni kabayan. Nandun sa kaban ng bayan, ang kaban ng bayan, wag po sanang barilin na lang bigla dun sa tambayan, puta. Tambay. Shoutouts kay POB. Napapanahon yung intro ni Rafian doon. Parang paalagaw niya yung ilang linya na yon. Ang mga tropang nag-i-SF na yung POV sa mga taong B. O BOB. Overtime hanggang sa magkaroon ako ng Rolly. Namatay muling nabuhay, ganyan nga si Loki. Sobrang lakas ng tama, puta, baka ka mag-OD. Sunod-sunod yung hits, kala mo si Flo G. Sunod-sunod yung hits sa flip top, parang stress na nagyosi. Mas bobo ka ba sa mga taong nagsasabing, ang pangit ng ahon kasi wala si Idol Senyo at Loney. Yayabangan mo lang naman ako ng mga nauwi mong trophy kasi champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Pero kung Tinira isa buhay ko. champion yung usapan. Pag naman tinira naman ako dito. Ano to? Wala, round 1 kay M-Site. Sino una nyo naiisip? Sino una nyo naiisip? Diba? Wala ka dun, tropa. Pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona.
Kasi kung di nyo alam, 2x2 at isa buhay champion po siya. Ako na nagsabi kasi mamaya iyayabang mo din, di ba? Tangina, pinagmamalaki yung mga kampyonatong di niya naman nakuha mag-isa. Kasi nung 2x2, obvious na nag-sharing sila ni Shernan, ni Poison, ni Pistolero. Isa buhay na may binigay ni Lipram para lang matuloy ang iyong kwento. Alam ko ang sikreto. Yung Galawan sobrang lazy, itong Christian naging Quiapon. Kung sa bagay, sa kakampi mo ng Sislakwan ang galing na si Lebron at Michael Jordan, di lang mag-isang nag-champion. Wala yun. Yung jokes ni Slakwan na ganun, nagamit pa ni Rafian dito sa, laban nila. Pray, it doesn't matter. Kasi kahit gaano kadaming titulo ng mga 3Gs na to, may kita na squatter. Fuck you, sabay Stone Cold Stunner. Kung sasabihin mong champion ka sa tryouts dahil magaling ka na freestyler, nahihibang ka na boy. Walang pake kung magaling ka mag-freestyle. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Kung si JD nga tinuruan pa lumangoy, madadama mo yung dalang init, mahahalata sa iyong panaghoy. Kung pakiramdam mo yung nasusunugan ka ulit, boy! Galing sunugan din yung apoy. Medyo dikit yung round 1 nila. Hindi rin ganun kalakas yung binungad ni Rafian. At hindi rin ganun kalalakas yung mga tumamang punches niya. Siguro kung titimbangin mo siya, pwede siyang table. Pero kung ako tatanungin, siguro gabuhok lang bibigay ko kay M-Site yung round 1. Medyo matamlay yung parehas nilang pambungad. Hindi ko alam kung pagod na ba yung crowd dito. Parang hindi rin yan yung inaasahan kong delivery ni Rafian tsaka ni M-Site eh. Parang kulang sila sa energy. Energy gap. Tanginang yan. Sino nauna niyong naisip pag isa buhay champion? Diba? Iba-ibang pangalan. Banu ka pre. Di mo lang narinig yung pangalan ko. Natural, 10 kami. Tanga puta. Tapos sasabihin mo, tinatanggalan mo yung mga kampyonato ko, tinatanggalan mo ng patunay. Ay kung nagkasabay kaya tayo, tingin mo magcha-champion ka ng tryouts? Kung ako nakasabay mo, debut battle ko, isa buhay. Game! O nga no? Sa loob! Pagtapos ni M-Site, ay hindi. Debut battle niya isa buhay. Hindi, alam ko naglaban pa sila ni Flip si Datuan eh. Bago siya nakapag-isa buhay eh. Gara mo site? Ba't di ka sinungaling? Hindi, tingin ko ewan ko kung part ng tryouts yun yung laban nila. Kasi may ganun din kami nila Prince Rhyme. Ang ginanap sa Tres School. Kasi nag-tryouts kami, ginanap sa Tres School yung parang pangalawa, parang ayun yung unang-unang 1 minutes eh. Tapos, debut namin sa Dahon 6, ay Dahon 3. Ayun yung laban ni, ni Looney, tsaka Shea. Lamang ng isang laban, ang dami niyang tawag sa kalaban. Bitch. G. Pre. Bro. Baka may alam kayo. Man, tama. Men. Kay JD, tama ka na do. Tapos parikoy. Tapos kay Saint Ice, best friend. Para ma-rhyme niya sa living legend, best friend.
6-7. Kaso nung 6 a.m., sabi mo, 6 save them kasi 6 si Ben at nag-6 si Ben and Ben sa 7-Eleven. Tapos iraray mo lang yung legend sa best friend. Ang lupit mo naman, pre. Oy! Yo. Hey bro, I know you like to perform for this. May similarity yun sa ginawa ni Poison na kay Sinyo na ano hindi mo na rhyme yung sa competi. Parang ganoon. Tanginang rhyming yan per nursery. Kaso ang dami mong sablay na tawag para kang bias na referee. Kasi kung usapang tira lang, parang Sean Marion tinapat nyo kay Jordan. Kumbaga ito yung half court, tapos ito si Long Bam. Gusto mo ng hardcore? Yes, you gonna go down. John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion, ako si Rodang. Gusto mong para kang landlord, sabay na ghost town. Na parang war zone, ikaw yung orphan. Sa mga warlords, ikaw ay pawn lang. Kung ikaw yung dark horse, ako yung Trojan. Kaya ka wag kang umastang pastar, pagkat yung mga banat general, akala mo may ranggo. Ngayon, wasak nung binigyan ng break na parang sinargo ni Django. Kaso, di daw ito nauubusan ng gun bars. Parang naka-unli si Cardo. Di daw ako makakaporma. Kala niya nakachinelas pa rin nung sinabing may Rambo. Pero pwede rin ng handgun. Diyan sa galing flood, walang silencer pero may mananahimik. Walang body bag, ibabalot lang to sa garbage bag. Abangan nyo sa bahayan magsiswimming. Sa tenga mo, itong warning shot, bang bang! Alingaw-ngaw yan na matining. Parang hustisya sa atin, rap, for the views na lang, wala nang hearing. Wala nang pandinig, pero kamay ko ang magdidikta ng gagalawan mo. Boss, bakal daw ang kamay ni Terminator, oh. Buti naman at alam mo. Sa katawan mo'y magpapantay ang bilang ng mga balakot basyo. Sige, sayaw! Nang matauhan to na parang ubando. Di mo ako kaya sa ganto. Nagkamali ng tinapat. Paano bida kung kararating pa lang ni Zoro na sa Sige, basyo? sayaw! Sige, sayaw! Nang Matauhan to parang ubando. 'Di ba? Ayon kasi sa mga matatanda, yung mga hindi magkaanak, pwede mong isayaw yun magsayaw daw sa ubando para makabuo. Matauhan, magka-baby. Sayaw, matauhan, ubando. Tangina, napaka-detalyado nun. to na parang ubando. Di mo ako kaya sa ganto. Nagkamali ng tinapat. Paano bida kung kararating pa lang ni Zoro, nasawi ka na agad? Oh, hiniwa-hiwa siya eh, oh. Tangin. Gago! Kalagi Tanga na, ito na yung M-Site, ito yung gigil na M-Site, ito yung pinaka-hinahanap kong delivery na M-Site simula kanina. daan pa lang ng battle. Yun na yung tumapos na punchline. Kumbaga, setup pa lang patay na, di na siya umabot sa grand line. Hindi ko alam yung grand line. One Piece ba yun? Tangin na, partida yun lang alam ko sa One Piece ah. Oh, Zoro. Tapos Poseidon na binuhat yung mundo. Ayan na yung evidence para maliwanagan kayo. Paano ako pupuruhan kung kaya kang patayin ng mga reference na walang kinalaman sa'yo? Katulad ng Four Horsemen. Oh. Reference naman yun ni Slack One sa laban nila. Poseidon na binuhat yung mundo. Gago si Slack. Teka, ilusyon din lang naman yung mga likha mo, kaya alam kong di ka delikado. Pwede mo rin naman akong tawaging Four Horsemen, kaso nga lang sa dami ng tricks ko sa entablado. Chinecheck lahat ng boxes na parang talent scout. Ang daming trapdoor sa ilalim, gamay na gamay yung underground. Kung sa kalye naman ay street magic. Buti pa sa baraha, pag sinabi mong stop, may namamarkahan. Habang tong alas ng baras, mawawala ng di man lang natatandaan. Kaya wag kang tawag ng tawag, kaya wag kang tawag ng tawag, ikaw lang din mananagot. Di ka star, di ka diva, di ka king, you're not a goat. At bago pa ako mag-good night, gusto mo mag-disappear? Pues manood. So look me in the eye, now you see me. Just bang, now you don't. What? Ang kulit ng bangs eh. What? Tangin, ang lakas ng round 2 ni M-Site, men. Solid yun, solid yung round 2 ni M-Site na yun.
Ang galing ni Sait doon. Pati yung aggression, yung delivery, solid. Doon ko nakita yung totoong M-Site na mukha lang preschool pero putang na lumabas pa rin yung gigil ni Sait. Ang lakas ng round 2 na yon, parang medyo malayo yun sa round 1 niya. Pakinggan natin si Rafian. Yeah. Reneg. I don't have plans to use gun, boss. But since you started it, bro, you hold tight. I was looking for a work from home job, but my bullet on sight. This ain't a close fight. For me, ain't a challenge. I'll put you in a casket. If you want, we can do this again in a different fucking language. Pero, baka sabihin nyo, tunog foreigner. At isipin nyo na big fish. Ginaya ko lang siya kasi Sa mga hindi masyadong nag-i-English, ang sinabi ni ulitin natin. boss. I don't have plans to use gun, boss. Di daw siya nanonood ng Bang Bus. But since you started it, bro, you hold tight. Bro, you hold tight. Mawa ka ng mahigpit. I was looking for a work from home job, but my bullet on sight. Nag-work from home daw siya. Tapos binuli siya ng nag-on-site na siya. Tama ba? This ain't a close fight. For me, ain't a challenge. I'll put you in a casket. If you want, we can do this again in a different fucking language, pero... Di ba? Tinatanong niya kung sino naggupit kay M-Site. Sino daw naggupit kay M-Site? Bakit daw ganyan yung pagkabagsak? Para siyang batang Tony Jaa. Pero safe naman. Tapos ilalagay daw siya ni Rapian sa casket na walang gel. Sana napaliwanag ko na maayos, no? Baka sabihin nyo, tunog foreigner. At isipin nyo na big fish. Ginaya ko lang siya kasi ganap na ganap yung pag-i-English. Tanginang to, nung laban nila ni MP3, bumpa! Laban nila ni MP3, no? Gago! Nung napanood ko yon, sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang LT. Naaalala ko yung mga tropa ko sa'yo pag may inuman, napapa-English din pagkaharap yung MP. Tanginang to, nag-English lang siya. Nag-English siya, oh, di ba napanood nyo yun? Nag-English siya buong round. Para isipin nyo na dapat makalimutan nyo na yung there's only one name that you can found. Tangina, sobrang tagal na nun to, lalo si dekada na yun. Ngayon mo lang naisipan mag-English? Tangina, sobrang whack ni MZ. Sa bagay, ba't siya magre-rebat ng English noon? Ngayon lang naman nauso yung chat GPT. Tangina, gumamit ng computer. Tingin mo fire yon? Kahit gumamit ka ng AI, may iwan lang ako ng AI kung siya si Iverson, gago. Ganda nun. AI. Kung siya sa AI, Iverson. Yon, ang sinasabi ni Rapian dito, Englishin ko naman, ha. Yung sa you can pound ni M-Site, sandekada na yun, but ngayon ka lang naglalabas ng patunay about dun para maribatan yung ribat mo na yun. Sandekada na eh. Pero, bago ko simulan yung round 2, if that's fine, palakpakan muna natin siya kasi nagpa-bidding siya na umabot ng 14K para sa nasalanta ng bagyo at landslide. Legit, men. Sim. Yeah. Patunay na ang pagtulong wala sa layo, sa distansya o sa milya to. Kaya magpapabidding din ako pang abuloy para sa maiiwang pamilya mo. Kasi yung asawa mong si Ani, asan si Ani? Huwag na natin siyang i-add. Si Cripply lang naman yung kupal na dinamay pa yung asawa mo't anak. Kupal ka, pre. Kupal. Pero paano
hypothetically speaking, nakita mong si Ani nakabulagta dun sa lapag. Pagkapalo ng martilyo, yung ulo niya agad nag-crack, ay hammerhead na parang shark. Tinatanong mo siya, Ani, ayos ka lang ba? Habang yung dugo walang tigil sa pagbulwak. Okay ka lang ba? Sobrang critical niya, Kap. Habang tinatanong mo siya ng, Ani, are you okay? Mapagtatanto mong smooth criminal tong rough. What the fuck? Horrorcore, sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misi, syempre sunod agad yung mister. Kaya saksakin ng Chris sa tiyan si Christian para di na pamarisan. Tuhog yung laman parang kebab, tas luluwa pa intestine yan. Tignan natin kung masasalba ng paniniwala pinsan. Ngayong mamamatay ka na, pakita mo sa kanila if you'll be born again, Christian. Pero dahil Sam daw ang buhay ng hayop na yan, pagkagising niya pa lang putap, diretso ground and pound. Pangkabib yung submission, pangkabib yung grappling, pwede ka mahuli ng submission sa isang maling galaw o UFC reference. Baka di na niyan magets. O baka maging Muslim tong Christian pag na-Islam, mga kacheb, what the heck? Bugbugin tong may alter ego, yan ang aking strategy. Pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong battery sa binigay mong enemy. Last nun. Battery sa binigay mong enemy. Di man lang na energize, sir. You should try harder. Pero, Everready, battery, energizer, Motus. Pero yung Motus ay yung kulto nitong si Christian na nagbibigay liwanag sa mga di nasisinagan. Pero totoo ba yung sinabi ni MP3 na di mo sila binabayaran? May lumapit sa akin galing sa inyo, di ko na lang papangalanan. Sabi niya, may as sa Motus pero si Kuya Site lang nakikinabang. May kinikita sa YouTube, may pa-entrance pa yung kada linggo niyang pagpapalaban. Tubong lugaw na pala yan. Tapos di mo man lang sila mabigyan kahit panggoto. Galit na galit ka sa gobyerno kay Marcos, si sobra mong bobo. Anong pinagkaiba niyo? Sa Motus, ikaw yung presidente na binubulsa yung pondo. Tangina, yung mga Motus MC, kung binibigyan mo ng tip, hindi sana ibibenta ni Vicente ng doble yung ticket. Gago ka, pre. Gago. Pero buraot na kurakot na hindi tumutupad. Pero ano pa nga ba nga asahan nyo sa site kundi kumukurap? Kaya walang pakisaliga mo, Brad. Pambobo ka, umay. Time is gold ang aking motto sa buhay. Kung gusto ng champion na to, hantingin mo din ako pag sumali ako next year sa isa buhay. Last din ng round 2 ni Rafian. Last din ng round 2 ni Rafian. Parehas yun na medyo malayo sa round 1 nila. Kung titignan natin maigi, parang lamang pa rin ng konti para sa akin si Site. Kahit gahibla lang. Mas marami rin yatang, pansin ko parang mas maraming moment din si Site dito. Tsaka iba yung ano iba yung impact ng ng delivery nila parehas. Kay Site kasi parang mas dumidiin Yung kay Rafian, parang marami pa siyang pinuputol na parang, sa bagay, parang mahilig si Rafian sa ganun. Pero iba yung gigil ni Site, iba yung naramdaman kong presensya ni Site sa round 2. Kung sa bilangan ng punches, sobrang gahibla lang. Yun, pero bibigay ko pa rin kay Site. Site, parehas gabuho ko lang yun, round 1 and round 2. Pakinggan natin. Tanginan to. Pati yung angle ni MP3, nasilip pa niya. Kala mo talaga sa FRBL may TF sila. Tangina mo. Pag ako nagpapaliga, eto makinig ka. Kung kumita man, siguro matatawag mo na, di mo alam kung papalarin. So para pala maging tunay ka, dapat pag nagpa-event ka, ni Katiting, wala kang kitain. Ganun ba? Tanginan to, ako pa mag-a-adjust. O sige, kumuha ka ng sasakyan, tapos magsakay ka, libreng angkas. Tapos umiikot ka 4 na taon, paikot-ikot araw-araw, sa kukuha ng panggas.
Wala ka. Tama rin yung sinasabi ni M-Site eh. Kung about sa pagpapa-event, lalo sa ganito, yung nabibigay ng exposure ng motos, tingin ko deserve naman talaga ni M-Site kumita doon. Since, ang ganda ng setup ng motos, mapakamera, audio, lahat yun, parang nag-invest si M-Site doon. Plus yung exposure na ang pinakamabilis na shortcut mo na para sa flip top, magpakitang gilas ka sa motos eh. Parang yun yung pinaka malapit na pintuan para sa flip top. Kaya malaking impact nun. Malaki yung tendency na mabunot ka ni Sir Arik papuntang flip top, mahugot ka doon. At yun, syempre, nalaan mong oras, yung oras talaga ang binabayaran dyan, pagod. Okay din yung sinabi na M-Site nun. Sing alam 10,000 lang premium mo nung nag-champion ka. Sa amin, 50,000. 50,000 real talk. Tanongin yung mga nag-champion, 50,000 premium namin. Real talk lang. Tsaka may TF na kami, tanga. Late yung info mo. Gago. Nagpapatiyip na pala Gago eh. pala to eh. Okay. Yun na yun. Galingan mo pa, putang ina mo. Diamond. Pero palag nung 2-on-1. Kumbaga, buy one, get one. Para kang freebie kung tutuusin. Kagaya ngayon, isang hingi ko lang, kung mataas ang value mo, ba't ang dali mong kunin? Palagi kang ino-offer pag may nawawalan ng kalaban. Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero, diamante, baka puwet ng baso kasi palagi kang nasa mesa. Available kapag yung iba, hindi available. Anak ka naman ng puta. Parang nakakalat na basura. Alangan namang walang kumuha. Ako ang lunas para matutunan mo na di lang pakapalan ng mukha para mauna. At bago ka pa maging mukha ng liga, pangatawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa si GL sa rally, tapos wala ka din naman punyeta. Rizal ka ng Rizal, tapos di ka makita sa luneta. Pero bakit nga ba hindi ito pumuboses? Natural! Takot mawalan ng benepisyo tong si Iho. Mawawala yung #1 sponsor niya sa mga event kapag pinerwisyo yung munisipyo. Sample, pinadala ng paras. Ulul, wala naman daw nagsabi sa'yo na pumunta ka dito. Si Looney ba pinadala ng Cebu? Si EJ pinadala ng Colorado? Ginagawa niya yan kasi gusto niya sa kanila siya ang hero. Gets naman. Gusto mong dalhin yung lugar mo kung saan ka man nakikigera. Kaso pagtapos, Mayor, nirepresent ko po yung bara sa flip top, penge pera. Diba? Maraming muka ang korupsyon. Hindi lang to sa flood control. Mga mata maging bantay sa lahat ng pagkakataon. Napasok na't nililimas pati laman ng lumang baol. Ninanakawan at lahat yung aso nyo hindi man lang kumakahol. Tangina, bars ako ng bars, wala pa rin nakukulong. Ganto pinagkaiba ng sumali ng tournament kasi kapag nanalo, may mga mai-inspire. Sa mga sumali ng tournament, kasi kapag nanalo, magkaka-PS5. Tapos hindi daw pineperahan yung kultura. Tanga, yung paglaban ko sa'yo, may halo tong pera. Business to. Kaya bawal pabaya. Pero kung usapang kultura, boss, alam mo kaya ko tong patayin na libre. May bayad pa kaya? Walang father time sa battle rap. Akin ang legacy at history. Kukunin ko pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring si GL. Lakas nun. Not ready for this shit. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring, pero si GL tinutime pa rin. Talagang kulang pag ganto. Ako sa loob ng isang buwan versus Mot versus Blaser. Sa sobrang basic mo, naisip kong kumuha ng 3. Ano, mayabang? Real talk lang.
Ano, pag ako gumawa, ang tawag nyo, maling asal? Boss, nag-i-echo ha. Pabawas mo na. Boss. Ano, mayabang? Pag ako gumawa, tawag nyo, maling asal? Pag mga baguhang wala pang napapatunayan, ayos lang magyabang, tapos kami, bawal? Future goat? Tangina, isa kang agresibong baguhan na may potensyal. Ganyan ka lang sa battle. Tangina, walang hassle, indestructible. Kahit diamante, drug yan basta sa tamang angle. Damn! Now ready for this shit. Tangina mo. Payapa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon. Marami mang bullshit, may mga importanteng bagay pa rin mauuna. I-discredit nyo lahat ng achievement ko. Sige, lahat kunin nyo na. Pandemic champion, walang sikat na kanta, sabayan nyo pa ng malutong nyong pagmumura. Pero lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, hindi nyo yon mabubura. Champion ng isa buhay, 2x2, tryouts. Tangina. Humahawak ng liga. Hindi ko alam bakit hini-hate si M-Sight sa kabila ng pagiging solid nyo na battle MC. Ang dami niya ng pinatunayan, ang dami niya ng hinarap na mabibigat din na laban. Hindi ko mag-gets kung bakit patuloy pa ring inaano si M-Sight, no? Hini-hate. Pero ganun pa man, hindi naman natin mapiplease yung tao para yakapin si M-Sight. Pero yung ginagawa niya, yung mga patunay, mga resibo niya sa battle rap, tunay na buhay o sa taas ng entablado, katangahan na lang kung pipilitin mong pumikit kahit sariwa pa rin sa utak mo yung nasaksihan mo sa kanya, di ba? Solid nun. Ready for this shit. Now ready for this shit. Ayun ang pinakamalakas na round ni M-Sight para sa akin. Solid. Yung gigil, yung buong araw ni M-Sight, doon na talaga lumabas. Ganda nun. Ang lakas nung round 3 na yun. Rafian, let's go. Tangina, lahat nung ginawa niya, lahat ng ginawa mo dito, inuungkat mo. Kung totoong ginawa mo yan dahil sa pagmamali, ba't sinusumbat mo? Di ba? Gago, tapos nagribat pa ng tungkol dun sa hindi nila binabayaran. Gago ka ba, pre? Saan daw siya kukuha ng panggasta nga? Magtrabaho ka kasi. Tanginang tuhok, pinagkakitaan yung mga MC tsaka yung liga, bobo ang puta. Kaya daw hindi siya naggumante kay Abra nung dinis siya sa control. Kasi meron daw siyang self-control. Ulol, ang dami mong imbento. Alam naming di ka gagante, parang sinapakan ni Abra sa pelikulang Respeto. Yabang-yabang, di pala papalag nung sinugod ka na, pre. Ako, kinall out ko si GL, O nga, no, si M-Sight yung sinapak ni Abra doon sa Respeto na pelikula. Yabang-yabang, di pala papalag nung sinugod ka na, pre. Ako, kinall out ko si GL, naglaban kami. Kaso pinugbog niya ako eh. Baka sabihin niya, tinalo lang niya si GL. Eh, tinalo mo lang naman siya dahil estilo niya, ginaya mo. Ako natalo, aminado, pero sarili ko dinala ko, eh, ito. Nagkaboses ka lang, bro, dahil siya'y ginaya mo, eh, kay magaling na loro. At tinalo mo lang siya nung di pa dumadating si Zoro. Wala akong alam sa One Piece, pero yun lang. Ako, tinalo nung nakaraan, pero nandito na naman dahil makapal tong mukha ko. Ba't ko ikakahiya na nilabanan ko yung iniiwasan ng mga idolo nyo? Kasi takot matalo! Tinira si Mod! Sumugal ka pa, Brad! Ngayon sunog ang balata, sunod yung balato! Isang dekada ka na dito! Ang tanong ko ano na? Ngayon gusto mo ng kalaban, mga baguhan, para pwede mo kaming yabangang ikaw ang nauna? Pag pinatay kita, lahat sila'y magtataka.
Kasi patay na yung sight pero dilat yung mata kung umasta. Tangina kung umasta. Kala mo kung sinong sikat. Tinalo mo nga yung haring araw pero di pa rin sikat. Every ready, isa ka lang po sikat. Sa New York Knicks, nandun sikat. He can do this all day, ganun sikap. Sinungaling, ganun sika. Oh, Marvel reference bigla. Ako'y walang ibang intention. Gusto ko lang pakitaan si Tobey Maguire ng connection. Tangina, ginanahan si Rapian sa round 3. Ang lakas ng round 3 ni Rapian. Ito, ang every ready ay pusa. Kaya sight parang malabo lap trip. Tobey Maguire pusi ka sight. Baka Andrew Garfield. Kaya Arik, makikita mo pati ng mga nasa web na malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag lagapak isasak. Morales, Miles. Tila Morales aming miles pag lagapak isasaksak sa ulo mo basag na tiles para wala makitang ebidensya itatago yung bangkay. Wala makikitang history parang naka-incognito lang sa site. Pinadala ng parasite, di mo kaya aking parasite. Gumagapang to sa ulo na animoy parasite. Grim Reaper, mas matalas tong dala-dala kong sight. Kaya M-sight, saluhin mo tong left-right. 1-2, 1-2, parang si boss nagchi-check mic kung punches mala Tyson, you don't wanna test mic. Yun yung... Yun yung sinabi ng maestro before he flipped M na parang nag-west side. Ever ready, you're not ready. Testingin mo na lang ako next life. Tila pusang galabi ng ganang rumaraga sana may headlight. Kaya patay ka na gago. Basag yung mukha mo, makilala ka pa ay malabo. Sobrang pangit ng ginawa ko, tong sight naging sight to. King M-Sight, King ina mo, saluhin mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang King yung kumanta ng kulay do dahil ako. Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na. Damn! Ginanahan sa round 3. Go! Who the fuck you think he is? Dahil ako, si Rafian, pinadala na... Hindi! Naging bara sa lalamunan ng kinilala niyong Diyos. Ender ko ba'y nawala o baka bago pa lang nagsisimula tong storya ko kaya di pa magtatapos? Adios! Nangawi sa round 3. Tangina ang ganda ng round 3 nila parehas. Ang lakas ng round 3 ni Rafian. Ang lakas ng kay M-Sight. Damn, tangina. Hirap mamili doon. Puta. Ang laban yun. Kasi kung susumahin mo, hindi lang natapatan ni Rafian yung round 3 na M-Sight. Nahigitan niya pa yun eh. Kung per round, 2 round nakuha na M-Sight, pero hindi mo siya pwedeng ibase na ng per round eh. Kung sa overall naman, kung ano nilamang ni M-Sight sa 1 and 2, pwede isalpak mo na yung sa round 3 ng M-Sight para ma-estima mo yung sa round 3 ni Rafian. Tangan ang hirap na ito. Para sa akin, wala akong pipiliin dito. Tabla sa akin to, men. Kasi posible yun eh. Posibleng sa laki ng nilamang ni sa nilamang ni Rafian dun sa round 3, pwede mo nang kunin yung nilamang ni M-Sight sa 1 and 2 para ipanapa lang dun para maging tie.
Kasi hindi naman ako hindi ako nagja-judge ng per round kung sino panalo sa round 1, round 2. Para sa akin, tabla to, wala akong pipiliin dito. Putang ina yung dalawa. Ganda nun. Gandang palitan, gandang sagutan. Laban yun, putang ina. Technical difficulties kanina, pero tingin ko yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Boto ng hurado, 4-1, magigay para kay M-Sight. 4-1. Thank you, pare. Salamat sa pag-aatan. Sa pag-aatan. Ito nga ba't ganon? Ba't nagsisigawan ng luto yung tao? Maraming battle na nami-misjudge. Pero wala kang makikitang ganyang sumigaw. Sinigawan ka ng luto. Parang parang na-disrespect naman ng maigi si M-Set dito, men. Maraming battle na misjudge din naman. Hindi ko alam kung bakit pagdating kay M-Site may ganun. Dahil ba 3Gs dati sa M-Site? Sumpang nakakabit na sa amin. Kasi kung susumahin, pwedeng kahit sino sa kanila manalo eh. Para sa akin, tabla nga eh. Pero yung sigawan ka ng tao na luto, parang hindi naman napaka layo ng lamang. Either way naman eh. 'Di ba? Yun lang, napansin ko lang na pagdating sa dating 3Gs, ba't ganyan itrato ng crowd? Wala namang good boy sa M-Site, yung gupit pa lang. 'Di ba? Sobrang disrespect naman nun. Pero ganun pa man, di natin sila masisisi, trip nila yan. At yun, maraming salamat pa rin sa panonood. At syempre, shoutout pa rin sa lahat ng Flip Top fans, live o online, kay Enigma, kay M-Site, kay Raffian. Napaka-solid na laban, napakaganda. Sa round 3 talaga, bumulusok yung dalawa. Doon mo naramdaman yung pinakasagad na aura nila. So yun, congrats sa parehas. At sana abangan nyo pa yung mga susunod nating reaction video. Peace out.